naimbitahan ako ng pamahalaan ako sa Panganiban kasama si Sir Artemio Andaya dahil mamaya-maya lang pupunta kami sa laot para pakawalan ng isang pawikan. Dito ako sa baybayin ng Barangay Parang na kung saan ipapakita ko sa inyo ang pakakawalan namin pawikan mamaya ni Sir Artemio Andaya. Tara, samahan niyo ako. Siya si PH8283, isang babaeng pawikan. Hinuli siya ng isang mangingisda at agaran din isinurrender sa bantay dagat. Habang hinihintay ko ang bangkang maghahatid kay PH8283 sa laot, hindi maiwasang makaramdam ako ng pangamba para sa pawikan. Bakit? Naalala ko ang nakaraang dokumentasyon ng aming grupo tungkol sa Asoge. Isa sa kontrobersyal na usapin ngayon sa ating bayan ay ang paggamit ng asoge. Ang asoge o mercury ay karaniwang matatagpuan sa ating paligid. Isang uri ng elemento na hindi maaaring mabuo o masira ng kahit anumang kemikal. Ang asoge ay nakukuha sa uri ng batong tinatawag na sinabal na makukuha sa ilalim ng lupa. Ang pagmimina ang pinakamatandang hanap buhay dito sa bayan ng Jose Panganiban. Ngunit sa ngayon lamang mga panahon ginagamit ang asoge. Nakausap namin ng isang minero at sa kanya nalaman namin kung bakit napakahalaga ng asoge sa pagmimina. Kasi ang pagpuprofessional dito, ang tanging alam ng mga pano ay ang asoge lang ang nakakahuli ng ginto, walang iba. Nakalulungkot mang isipin na ang dating malinis na tubig na ito ang siya nang nagiging daluyan ng lason na dumediretso sa baybayin ng Jose Panganiban. Ito yung bungad ng sapa na pinunta natin na kanina sa kanito. Dito, dumidiretso lahat ng basura at asubig sa taas. Nang sumunod na araw, nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap si Konsehal Abiado at doon mas marami kaming bagay na natutunan tungkol sa nakakatakot na epekto ng asoge. Ang asoge, kapag nag-evaporate siya at nagkaroon ng condensation, yung mga particles nito magsasama-sama uli o yung tinatawag na amalgamation. Tapos, sasama sa ulan, sa precipitation. Sa kasawiang palad, yung una ay dinadala sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas o ng mundo. Kaya kahit yung mga lugar sa mundo na wala ng small-scale mining o hindi gumagamit ng asoge, nagkakaroon sila doon ng asoge. Anong nangyayari doon? Yung asoge yung nasa dagat, makakain ng isda at makakain pa ng mas malaking isda na i-consume ng tao. Nagkakaroon ng bioaccumulation. Pag kinain yun ng tao, mapupunta na sa kanya, maapektuhan yung utak. So napaka-importante na malaman din ng ating mga magkakabot na hindi lang tayo ang naapektuhan ng paggamit nila ng asoge. Matapos naming makapanayam si Konsehal Abiado, nagsaliksik ang aming grupo tungkol sa mga pangyayaring may kinalaman sa asoge. Marami kaming nabasang kahindik-hindik na insidente, ngunit ang susunod na makikita nyo ang nagpatayo ng mga balahibo namin. Sa lugar ng Minamata, Japan sa pagitan ng taong 1932 hanggang 1956, nag-release ang isang fertilizer plant ng kanilang waterways na nagtataglay ng asoge sa Minamata Bay. Mga 1950s nang magsimulang mapansin ng mga taga rito ang misteryosong karamdaman na kumakalat sa kanilang lugar na napag-alamang sanhi ng metal mercury poisoning. Ito ay kanilang nakuha sa mga pagkain dagat na apektado ng asoge na nagmula sa fertilizer plant. 900 katao ang nasawi at 2,665 katao naman ang nagdaranas ng labis na panginginig ng katawan na kilala sa ngayong Minamata disease. Ang masamang epekto ng asoge ay hindi rin lingid sa kaalaman ng isang minero na nakilala namin sa Barangay Luklukan Norte. Sa nickel mercury, yan mismo ang nagkakalat dyan. Ang isda, lahat ng laman dagat,
na kapag may asugi na kukontamina sila. Kaya ang asugi na i-declare na isa sa mga hazardous na chemical sa buong mundo. May mga ordinansa ang ating lokal na pamahalaan tungkol sa pagmimina, ngunit ang sa Asogue ay hindi pa malinaw. Provincial Ordinance Number 32-2013, an ordinance regulating the utilization of natural resources for the protection and conservation of the environment in the province of Camarines. Ang mga nalaman namin tungkol sa Asogue ay nagdulot sa akin ng labis na kalungkutan. Hindi nagtagal, dumating na rin ang Philippine Coast Guard na maghahatid sa amin sa karagatan. Excited kaming makita lumangoy muli si PH-8283, ngunit isa na namang nakalulungkot na tanawin ang aming nakita. Wala yan, mga basura yan. Basura lang yan? Katanungan na nagpaalala sa akin sa aming pinuntahan. Ito ang Barangay Salvacion, di kalayuan sa pook na aking tinitirhan. Napagpasyahan ng aming grupo na puntahan ang bakawanang nagsisilbing kanlungan ng mga mamunting lamang dagat. Di naglaon, narating din namin ang aming pakay. Ang bakawanan na nagsisilbi ring daanan ng mga estudyante pauwi sa kanilang tahanan galing eskwela. Dito, tumampad sa amin ang nakalulungkot na sinapit ng bakawanang ito. Mga basurang nakasabit sa mga ugat ng puno at mga bulok na bagay na sumasabay sa agos ng tubig patungong dagat. Tahimik ang aming grupo sa paglalakad. Animoy nahihindig ang bawat isa sa aming nakikita. Napag-isip ko kung gaano natin napapabayaan ang kalikasan. Sinerte kaming mahinga ng pahayag ang dating punong barangay sa lugar na ito. Mga basura, yung plastic, hindi talaga na sisira yan. Taon ang tinatagal niyan sa mga ganyan, sa mga mangrove. So, ibig sabihin, matagal din talagang buwan. Matagal makaka-recover ang mga isda niyan. Kung inalayas ang isda niya na yung kagawin ng mga plastic. Yung pasawanan, dito naniniraan ng mga isda. Lalo mo yung mga maliliit na isda, similya. Dito na niniraan sa looban ng bakawan. Eh, ito, kalagayan yun sa amin, pag lumaki, yung mga maliliit na mga isda magbiyaan. Minabuti namin magpalipas ng magdamag sa Isla Luzon, ang isa sa lugar na ipinagmamalaki ng kanilang barangay. Dito, nagkaroon kami ng pagkakataong magpalitan ng mga kuro-kuro sa mga bagay na nagpapatungkol sa kalikasan. Nung sunod na araw, maging kami ay naging biktima rin ng hagupit ng kalikasan. Kami sa Barangay Salvacion para talakayin sana ang bakawanan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon na may paparating na bagyo kaya napilitan kaming lumigas na. Sa wakas, narating din namin ang isla ng Kalalanay. Lahat ay masayang ibinaba ang pawikan sa dalampasigan. Ramdam ko ang kasiyahan ni PH-8283. Hindi pa man lamang dumadampi ang tubig dagat sa kanyang katawan, kumakampay na ang kanyang palikpik. Animoy matagal na nawalay sa kanyang tahanan. Kasabay ng paglubog namin sa tubig ni PH-8283, napakabigat ng loob ko. Alam kong hindi ligtas ang tahanang kanyang binalikan. Isa lang may papangako ko, dahil sa iyo, natuto ako. Ayos! Napakawala na po ang pawikan dito sa Kalalanay Island. Saya na ang experience ko ngayon dito sa Kalalanay Island. Sobrang saya kasi iba yung nanonood ka sa ginagawa mo nandun ka mismo sa pangyayaring yun. Kaya yung mga classmate ko, kung sino man dyan na nanonood ngayon, ini-invite ko kayo na ipagpatuloy ito. Suportahan natin ang programang ganito ni Mayor Dong. Malaking bagay ang nagawa sa akin ng dokumentasyong ito. Mas nabigyan ako ng linaw tungkol sa kahalagahan ng kalikasan. Si PH-8283 ay isa lamang sa nangangailangan ng tulong natin na mailigtas ang kanyang tahanan.
Hindi lamang sa nakakatakot na epekto ng asogi at basura, ganun na rin sa kalupitan ng sangkatauhan. Naway ang mensaheng ating maririnig ay magsilbing sa ating ay pag-asa. The local government unit of Jose Panganiban, headed by Honorable Ricardo Padilla, has been very persistent in pursuing projects on how to preserve and conserve our natural resources. Jose Panganiban is known as a mining town, and it is but appropriate that necessary measures be taken to have a balanced ecology for sustainable development. The Legislative Department, however, presided by our Municipal Vice Mayor, Honorable Ariel Ranuan, has approved and adopted various ordinances and resolutions regarding our environment. It is believed by this honorable body that legislative measures be strictly implemented and of course with the support of the constituents. The records of this office will show the numerous existing laws regarding mining, agriculture, fishing, and we really need the support of our constituents for it to be properly implemented. The municipality of Panganiban go for a greener and cleaner environment, mercury-free mining, and of course, we go for the zero waste management.